natin kung anong adjustment yung gagawin nila dito. Kasi again, this is the barangay checkpoint. Medyo nasusubok talaga sila dito ng cavalry. And now, entering this draft, makikita natin na mukhang ganun pa rin yung trajectory ng Smart Omega. Pero ang nag-iba, Phobius yung binan Phobius nila. bad. So this time siguro pwede pa rin iban yung Hylos. Tapos makukuha nila first pick Jushin. Marcel might be banned by TLPH themselves. So parang ganun yung magiging trade-off. Harley pa rin ang tingin kong priority. Inalis. At mababan ng Omega. Ganda rin actually nung ban dito ng Freya, parang ganun na rin kasi yung isipin mo kapag nag-ban ng Phobius, pwedeng i-first pick dito ng Smart Omega yan. And naka-flying clouds din kasi tayo. So kung merong expanding rivers kanina na puro action, dito rin kasi ang bibilis ng mga laban natin. So pwede rin tayo makita ng adjustment ng Smart Omega na hindi yung mga pang-Omega timers. Oo nga eh. Mga Zushin, possible option din dito ng Smart Omega. Kung ma-open yung Suyu, pwede nilang i-rush itong Suyu na to. Or Valentina kung gusto nila na mas safe, no? Yeah. Valentina always an option para sa Omega, knowing how Ming could place it. So let's see, TLPH is going to be the Marcel as expected. So ang ma-open up dito is Jushin and the Valentina, that's right. Jushin pa rin, tingin ko TLPH. Claude nyo na yan. Ayaw Claude Suyu. Ang Pwede. aking prediction. Or Harit Suyu actually. Ganda rin nung nung pag-respect na dito ng nila Coach Ura with that Phobius as well as the Harley. Ito yung pinapoint at mo kanina, Wolf, na nag-give up kasi nila, 'di ba? And na talagang na-capitalize ni Carl Tizzy yung hero na yan. So, Yeah. pwede tayo ma-expect ng Suyo dito. Yep, Claude Suyu. As I would say. There you go. Omega, handa ba kayong harapin itong Suyu na to? What is their answer? Will they go Guinevere? Kasi hindi masyado maganda yung combination pero baka manochoy sila. Fanny is not open, so what is left here para kay Ryzen? Or they can go back to Harith para kay Netsky. Oo nga. Hilda Harith is what I feel like. Pwede. Hylos. Tas Harit, no? Total flying clouds eh. Ay, di! Double kabayo. Dalawang Oya Oyabak Box. ang makikita natin dito sa game na to. Will they go Teris lagi ang TLPH? Tingin ko pasok. Para hindi na nila problemahin yung hero kami na from Sanford. But in this time, since naka Zushin as well as this Hylos, kailangan may pangharap ka na rin. So, pwede ka pa rin mag-isip dito ng Uranus para sa TLPH. Lalo na, pinili kasi yung Suyu. So, babagal sila ng significantly kumpara sa isang Harley. Oh, I feel like it's not a Rizla or Uranus na pick here para sa TLPH. So hero na ni Sanford yung pwede lang kunin dito. Pwede rin naman kay JP. Pero sa kabilang banda, si Netsky yung pwedeng puruhan mamaya. No? Even actually James, yung mga Arlot na nag-shine talaga siya ng mga nakalipas na weeks. Pwedeng tanggalin yon ng Liquid mamaya. Pero they're taking time. Hindi na nila pinatagal pa yung hero ni Sanji dito, which is Interesting. nakikita na rin natin na ginagamit to to counter out some Zushin na sometimes kapag trip ng kanilang mid lane. Yan yung Harith. How about yung Sora ba ay fourth pick? Yun siguro yung nakikita ko dito para sa TLPH. The way na tinaas nila yung priority dito sa Eve. So baka mag-Sora sila, fourth pick. Para may pangharap. Or iba pa siguro nila yung Sora. Ang could be an option here for TLPH. Para sa Omega, ang kailangan nilang tanggalin is yung mga JP heroes. Ano ba mga Khalid, Hilda and Khalid. Glue. Dami pang available eh. Pero ang nakita natin dito is Sanford Zero. Pwedeng Uranus yung kasunod. Oo. Ang ganda kasi din ng synergy ng Alice and Eve. So, yun na natin tatanggalin dito ng TLPH. Ma-open up yung Gatot kung sakaling ibaban nila yung Uranus ng fourth pick. So, Gatot Eve, isa sa mga combo rin yan ng TLPH. Oo. Nakita natin last week yan, no? Paglapag ng real world manipulation, may AOG na AOG agad. nakaharang. Dun sa sa pinakagilid. Sa pinakadulo pa nga ba Pinakadulo. minsan eh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Kung merong draft showdown meron ding dance showdown dito. Ang ating community. Ay! Ayan na. Ay! Lalaban. Ay, laban! Lalaban si Mima. Lalaban! Hindi papayag. Baka mag-split yan! Oh, Mag-split yan! babawi. Babawi dito ang Smart Omega. Alam mo sa community pa lang panalo tayo Ayan na! sa mga nakikita May showdown! natin. Ayan na! Ito na ang showdown. Hey! Eh! Oy! Mag-split talaga! Inispit Ikaw din! na. Ikaw din! Oy!
There's the Katatkacha that we expected. At yung Terisla na minention din natin na pwede ko din ng TL ay naban na. So Omega, no Harith. So they will go Moskov and tingin ko pwede silang mag-Sora ang Omega, I feel like. Para may pang-dive sila doon sa may likuran. Oo. And there's the glue naman. Kung sakaling gusto nila mas stable at mag-all-in sila kay Netsuki, there's the glue option for them. Netsuki, pero tingin ko yung Sora yung best. Okay. So maraming options Lapo, dito. lapo. Pero yan na eh. Si James na yan eh. Isa to sa mga signature heroes niya. Nung nasa MDL pa siya, nasa ibang teams pa siya. Alam mo nang pagka lapo-lapo eh kay James yan. Pero Nilapas ang Sanford, Dragon. eto na. Kilala rin natin siya sa paggamit nitong hero na to. Naku, nakakamiss makita si Sanford na humawak ng Dragon. Dragon. Yuzong versus Lapu-Lapu, a very good scenario here. Actually, ang tunay na panalo dyan ay tayong lahat kasi makakita tayo ng magandang bakbakan ng dalawang XP laners. And James, after a hot streak last season, ang ganda rin ng performance niya Game 1. Parang lahat talaga ginawa niya, pinagtatalunan na niya lahat pero hindi pa rin enough. And isa sa mga sinasabi din ng mga tao na expertise niya is this Lapu-Lapu, which I really like for Omega. Instead na mag-Sora ka, pumili ka na lang na mas stable na XP laner. Going in for the Lapu-Lapu. Kahit yung mag-dive, may damage, may sustain, balancing XP laner para dito kay James. And this is gonna be again a challenge para sa Smart Omega kasi isa na lang matutuldukan ang kanilang win streak. Mukhang matutuldukan ng Cavalry yung inaasam-asam na 5th win streak dito ng Smart Omega. Tignan natin kung ano mangyayari sa game number 2. Makakita ba pa tayo ng game 3? O dito na magtatapos ang ating serye? Sa pagpasok dito sa game, masasabi natin na when it comes to the adjustments sa draft, mas may palag yung sa Omega ngayon. I would say, oo. Lalo na kasi Lapu-Lapu naman yung hero ni James. Netsuki, siya yung magiging split type dito. Ang siguro kailangan bantayan ng Omega if meron silang learnings from the previous game. Control yung kanilang mid, tapos bantayan yung kanilang orange side jungle. At meron naman silang enough heroes for that. This is Jushin and Hylos, napaka-stable sa pag-control ng mga linya. Oo, sobrang slow din. Yan ang mahirap kaharap kapag kapag digitan talaga sa gitna. Pero stable din naman kung iisipin itong si Sanji. Ang bilis ng clear wave. Andiyan din si JP. So talagang tablahan lang dito sa gitna. Magkakatalon na lang yan kung makakadalaw ba kagad itong si Cardizzy. Kasi alam natin, after mag-clear ng mga ganyan, umi-spot sa gitna yung mga suyo na yan eh. Totoo, di ba? Doon papunta eh. Naghahanap agad ng gulo. Basta makapag-level 3 nga. Pero grabe rin si Sanji, no? Level 2 pa lang siya doon, pero gumaganyan na. And dito natin makikita na malakas talaga yung Liquid. Malakas silang mang-aura sa kanilang kalaban. Inaaurahan eh, no? And hindi rin naman kasi biro yung skills talaga ni Sanji pagdating sa gitna. And level 4 na rin naman si Cardizzy. Pwede silang umispat dito sa taas. Perxiba, kita nila. Evil Queller igagamitin. Pero wala munang magaganap na kumusyon. Mag-spawn muna yung Lord at mukhang doon na magkakaroon ng laban. Pero parang hindi. Mukhang mag-aabang muna sila dito sa taas ang Liquid. Pipilit yata. Di pa. Fast clear na lang. Fast clear. Hahayaan lang muna nila mag-level 4 si Sanford. Tsaka mukhang kukuha sila ng magandang pwesto dito sa Turtle. Ako, pagkapwestuhan ganyan, alam natin na kapag nangalahati na kagad yung buhay ng Pagong, ay lalabas na ang Dragon. James, nagaban na pagkakataon kung kailan siya mag-Bravest Fighter. Tumamay lang siya. Sanford nila ako na kagad ng first blood. At si Carlito nagwagi doon sa Pagong. Kaya mamipipit si Sanford. Habang si James naman yun may mama-flicker. Nakuha din ni Mingguin yung kanyang mga gusto. Hindi na tama yung sibat. Pero gusto pa ata ni Cardizzy ng isa kasi yung Pagong ay actually yung purple buff ang kanilang sisilipin. Kaya lang Flying Clouds at makakabalik din kagad si Persiva. Ito mo yung effect nung ginawa dito Teal Page with their rotation. Finask-clear nila yung XP lane. Naiwan si James doon para mag-clear. Automatic. Hindi pa nga kalahati yung turtle. Masasabi ko nga, 80% HP pa yung turtle. Nag-pop agad ng Dragon. Etong si Sanford. Mula doon sa bush. Parang telegraph na ilang beses na nating nakita yan. Kung paano ka-instantaneous yung paggamit ni Sanford sa kanyang ultimate kapag na-call na ng TLPH. Ay, Kap! Ako si Mingguin kagad. Pumertical na rin si Carl. Nananakot lang May mga may mga ganun, may mga glimpse na ng pwedeng planuhin dito ni Cardizzy. Pero maganda dito kung pabilisan lang ng double lane pre. Claude talaga eh. Oo, tsaka medyo may hirapan yata dito si Netsuki kasi
nakabantay, sarado yung riverside dito ng Liquid at hindi hinahayaan ni JP literal na merong nakaharang dun sa tulay na gusto Oo. nilang lagpasan. Sa ilog, no? May nakaharang sa ilog, bre. May malaking titan na nakaharang sa ilog. Pero tingnan natin kasi si Sanford ay nagiging agresibo lamang against James. Pero ang maganda naman dito para sa Omega, no, hindi nila hinahayaan na lumaki at lumobo ng gusto yung kalamangan in terms of economy dito ng CL. Totoo yan. Mukhang kailangan din nilang maghanap ngayon ng tamang timpla sa kanila kung paano sila lalaban dito against Team Liquid. Kasi ang daming teams ang nagsasabi na kapag na-aurahan talaga kayo ng Liquid, literal Yep, na yari na. tuloy-tuloy na eh. Yung Wala na. momentum dito ng Liquid. And ngayon na merong 1.8, dyan na naglalaro. Pero kita din natin when it comes to other lanes all throughout this map, yung mga 1v1 sa lanings, alam mo na Liquid yung nakakalamang sa kahit simpleng Ooh. aurahan lang. Look at this, napaka-agang switch lane para sa Omega. Para talaga na-apektuhan sila dito ng mga movements from TLPH. And Carl TC is level 8. Mauna dito sa ating turtle. Okay, Lantern, gagamitin ni Mingwin Grabe ng yung Dragon dragon. Form. Doon sa likuran talaga ang kanyang punteriya. Pero mali naman siyang petrified dito. Si Ryzen ang kanilang kinahawakan. At si Carl ganda Diesel naman. na mag-hit. Kaya naman may ibig ang mga miyembro dito ng Smart Omega. Sampoy nakakuha ng AOG. AOG. Flicker na force na rin dito kay James. Mamapa-flicker din si Mingwin. Grabe yung Stampede. Activated kagad. Pumaragasa talaga ang Liquid ngayon. Look at that. After the turtle, kukuha ng kills, kukuha ng orange, Hulo. kukuha ng platings, lahat ay kinukuha dito ng Cavalry. Sakto 5 minuto na. Wala ng platings dun sa may bandang ginagawa si JP. Ay mga kalahati ang kanyang Uy, boy. HP flicker na gamit din ni Sanji. At nakakuha na kagad si Carlito. Ryzen. Then, Phantom Seed gagawin din dito ni Ryzen. Pupuntahan yung likuran. Ipitapa yung dalawa. Kaya lang masakit talaga yung Oh, damage ni Carlito. At siya'y nakadalawa pa doon. At nabuhay pa si Chef Sanji. Oh. Lamang na lamang doon ang Liquid, pero meron ding shutdown kill against Carl. Gusto ata niyang Kasi patay na si Mingwin, matagal na eh. Parang dumaan nata sila doon, parang alam gusto yata niyang magpa-execute. Kaso hindi yun yung nangyari. Ayaw nila magbigay ng extra kill para sa Omega, pero nagsimula to doon sa super duper zone mula kay Sanford. Grabe. Nandun sa may mid. Nakita niya si Ryzen, hindi nagdalawang isip para gumamit ang kanyang ultimate. And then, kung usapang zone, ngayon lang natin makikita yung galaw na yun ng TLPH. Nasa gitna ng Tier 2 at Tier 1. Uy. Dragon. Alam niya na pa-cooldown na rin yung petrify niya eh. So sinubukan lang niya kung bibili ng Omega yung trip niya. Pero hindi na muna lalaban habang sa ibabang bahagi. President, dito matrabaho na rin. Ito na naman eh, bumalik na ulit yung Claude niya. Diba kanina kasi, Coach, ba't naka-Freya ako? Oo. Eh, Claude gusto ko eh. So eto na, pinagbigyan na siya ni Coach. Ang trabaho na naman niya ay mag-farm, steady on farming na naman si Kuya Teddy. Dalawa na yung items niya dito in compare with the one item na meron si Netsky. And ito naman yung kahit paano masabi natin na for Omega, may palag naman sila sa late game. They do, pero aabot ba sa late game yan ang tanong? Yun lang. Yun na naman yung tanong eh. Hindi. At ito na naman, pagkaroon ng turtle, once na magpakita si Ryzen, feeling ko mag-ult na naman ito si Sanford. Ayan na nga, Ay! petrify na nagamit kagad. At Aray. first sa magiging call nila dito kay James! Pero nandun yung Jai Essence para kitilin ang kanyang buhay. Malayang-malaya ang Team Liquid dito sa pagong natin kasi walang XP lane na magsusone sa mga miyembro ng Cavalry. Lolobo na naman ang lead na meron dito ang Cavalry. Turtle, makukuha ni Carl at mukhang magtutuloy-tuloy na naman sa nagiging takbo ng laban. Ganito rin yung nangyari kanina. Once na nakuha na ng Liquid, parang ang hirap na for Omega. Humabol, makabawi kasi grabe yung aggression na meron dito ang Liquid. Unlimited na play. Ang makakita natin mula sa TLPH. Uy. Mingwin? Tapang ni Mingwin ha, okay. Bibit-bitin niya ata. Ito si JP pero Great nakiiwas. Si Sanford dun sa bit-bit. Carl DC, hindi nila alam. Nandun sa may gilid. Pwede Eddie! papasok dito. Nagamit din! Kasabay ng Blazing Duet mula dito kay Teddy. Kaya transition sila sa may middle. Babasagin nila yung inner turret na yun. At tagumpay ang Cavalry. Pwede pa na nila pasabugin. At yun ang tagumpay. 7 minutes. 7 minutes pa lang. Sabog kagad yung gitna. Si Carl nga eh, nagkakat dito sa Oy! taas. At Oh, no. mukhang alam na ng Liquid na sila yung aharang sa pagtawid sa tulay, sa pagtawid sa ilog ng Smart Omega. May mga flying clouds, pwedeng maghabol ang Smart Omega. Pero lalayo lang ang Liquid. Hindi sila makikipaglaban kapag alam nilang walang kailangang kalabanin. Unbelievable. We are seeing the prime form TLPH. Wow. At lalo pa silang nagpapakita ng gilas nila. Their drafting is perfect. The way they execute the early stage is perfect.
Carl TZ just zoning niya. Mga Sanford, sobrang komportable with his Yuzong. Si Carl TZ nag-i-invade agad. Grabe. Level Kuha 14. At 8 minutes and 30. Gusto ata niyang talunin yung record niya. Fastest level 15. Man, ibang klase talaga si Carl. Alam mo, lahat ng record gusto talunin yan eh. Lahat ata. Iniisa-isa na eh. Lahat ng mga records eh. Kahit sarili niyang record, gusto niyang kalabanin. Tama. Yun ang mindset ng The GOAT. Ano ba yung most recent? Parang 10 minutes ba? 9 minutes lang yata 9 eh. minutes Minutes lang. O, AOG, gagamitin ni JB, makakaiwas siya. God Pero si forward! Tito ay nandito. Isa-isa hinata. Mga miyembro ng Smart Omega ng Dragon Form nagamit din. Nagkamit na under the turn dito ang Team Liquid Philippines. Masyado mapapalalim din si RTC. Buhay pa rin naman si JP. Wala siyang AOG. Tutulak siya dun sa may tore. Kaya lang nandun si Sanji. Sabi niya, Dad, ako nang bahala sa'yo. Lock in kami dito sa tore sa may middle. Ang tagumpay. Ang pagpasag sa base turret dito ng Team Liquid. At meron pang Lord na pwedeng diretsuhin ng Liquid. Though wala doon si Carl. 2 beses namatay si Carl at yun lang ang kills na nakuha ng Smart Omega. Direk, kailangan naming malaman kung ito pa yung fastest. Kasi nag-15 nata siya bago mag 9 minutes eh. Mark eh. Oo. Kasi 9:03 nakita ko nung pagtalon niya. Nako po. Okay. JP, may ipit ata. Kahabol. Wala naman siyang AOG. Tumama rin yung SOD ngayon na ipin. Dito sa may gilid, dito si Sanji. Great play coming out from Omega. Merong Could be Lord. enough for the Lord actually. 4 versus 5. Oo. Oh, parang lamang ha. Parang lamang Walang dito. ulti din si Sanford. Lamang sila sa bilang pero kulang din sila actually sa ultimates. At mukhang magre-react si Netsky sa taas. So pwedeng i-rush to ng Liquid. Wala silang SOD. Wala. At na-call yan. This is an important objective para sa Omega. Alam mo, isa sa mga bagay na maganda lang din sa nangyayari dito is medium na push para sa Omega. Of course, hindi masaya na mapushan ka ng 9 minutes dun sa mid mo. Pero at least pagdating ng mga turtle fight, mga lord fight, hindi ka ganun kalugi. Hinahunting na siya dito ni JP. Oo nga eh. Ayun, Black Dragon form nagamit kagad ni Sanford. Pero mukhang pananakot lamang ngayon. Hooks from Sanji. Ang hapdi na rin ni Sanji. Kaya nga eh. Ang hapdi na rin, nararamdaman din ni Perxiva yung damage. Pero sinusolo na ni Teddy dito, men. Walang kamalay-malay. SOD! Hindi umabot. Buti nakaharang dun, pre. Tsaka feeling ko naman, kahit naman tumama yun, wala na rin aabutan. Wala Dahil na rin aabutan. tagumpay na ang Team Liquid sa pagkuha nun. Oh, at ngayon ay mas lumalaki pa ang lead na meron dito, ang Cavalry, 8.7k gold lead. At tila ba parang ang hirap for Omega na humanap ng pick-off, na humanap ng bawi, not unless mangyari ulit yung kanina. Yung medyo nag-overextend ng Cavalry. Yeah. At this point, 11 minutes, 9k lead. Laki yan. Parang kung ikaw yung TLPH, gusto mo rin talaga mag-dive eh. May gigil kasi alam nyo na lamang kayo in terms of level, lamang kayo in Oo. terms of items. Hindi mo sila masisisi kung bakit ganun sila kagigil, kung bakit ganun sila ka-agresibo ngayon. Ayan no. Nagmamarcha na sila sa gitna, may mga minions pang kasabay sa itaas. Is this endable? Tingnan natin kasi may mga matching horse na rin na lumalabas. Mag-dragon na kulay red ay nagamit na rin ni Sanford. Meron siyang Petrify. Inaantay lang kung kailan nila pipindutin ito. Tumama na kayo. Petrify kay Mingwin! Buti makakatakas siya with the Crimson Beacon. Pero nandun yung River Manipulation. Wala dito kay Sanji. Yogi! Makakapatay na naman si Carlito. Kaya hindi naman ito kay Sanji. Dalawa na kagad tumamba para sa Smart Omega. Wala na sila mga ultimates dito. Wala na rin mga minions. Andiyan rin mga matching horse. Nilalapag na mga matching horse. Kaya lang hindi ata nasama sa memo Hindi si si Daddy JP. Siya na naman ang naiwan. Pero Ay! may kinuha na naman. Mula kay Teddy at ready na tapusin ito So deep. ng Team Liquid Philippines at sila ang magwawagi. Team Liquid Philippines ang tutultok sa win streak. Ang